Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin at umuugong po ito. Ito pong pinaplano nila. Ito pong November na darating na November 30 ay may panawagan po ang grupo po ng Kontradaya, mga tambay. Ito pong Mandaraya na sinasabing Kontradaya daw po sila. Ay nananawagan po na magbitiw na raw po at pinagbibitiw na raw po nila. Pati ang Vice President, hindi lang po si Bangag at si Bonget, pati raw po ang Vice President, mga kabayan. Unbelievable. Ang dapat nyong pagbitiwin, unang-una, si Bonget. Ba't nyo isasama ang Vice President? Wala pa naman siyang ginagawa na sinasabing nakakasira ng ating bansa at lalong-lalo sa korupsyon. Siya nga ang nagbunyag ng korupsyon kung hindi ba kayo mga ogag, kung hindi ba kayo mga hindot. Ang nagbunyag ng korupsyon na 2 tao lang umahawak ng pera ng taong bayan, ang Vice President. Tapos ngayon pasisibak nyo. Anong klase itong kontradaya na ito? Hindi ba mga bopols itong mga tao na ito, mga kabayan? Ang pagbitawin nyo, ang mga magnanakaw na congressman at mga magnanakaw na senador, di po ba? Nandyan lahat halos ang pera ng taong bayan. Hindi ba hindot ito? Itong kontradaya na ito. Ito po, komentuhan po natin itong grupo na ito at sasamahan po yata ito, mga tambay, ng Catholic, mga kabayan. At syempre kasama na po rito ang mga kaliwa umano. Mawawala ba yan sa kontradaya? Hindi po ba? Pakinggan po natin. Kung maaalala po ninyo, wala pong nananawagan ng resignation or impeachment noong September 21. Pero ngayon, iba na po ang panahon kasi galit na po talaga yung malawak na sambayanan. Ang pangunahing panawagan po talaga is the resignation not just of the President but also of the Vice President. Kasama na rin yung iba pang mga sangkot sa anomalya. Flood control project man yan at iba't ibang forma ng korupsyon na nakocover po ng media. Kaya po ang panawagan talaga, lahat ng sangkot ay dapat na managot. So it's a call for transparency and accountability that has reached the level of resignation of the 2 highest officials of the land. Kasi po mula Setyembre na nagkaroon ng kilos protesta magpahanggang ngayon, wala rin pong masyadong nangyayari sa kabila ng mga retorika ng mga taga-suporta ng Pangulo at kahit ng kampo ng mga Duterte. So wala ring makabuluhang nangyayari kaya umabot na po tayo sa level ng resignation call and at the same time yung pagbubuo ng tinatawag na transition committee to facilitate the holding of clean and honest elections in the near future. Kung sakaling nawala na po sa pwesto yung Pangulo, pangalawang Pangulo, at saka yung iba pang mga sangkot. At the reason I'm here is because for Kontradaya, we fully support yung holding of clean and honest elections, preferably hybrid elections sana, after mawala na sa katungkulan yung mga kasalukuyang sangkot sa iba't ibang anomalya po. Maski sa social media, pangkaraniwang katwiran, bakit natin pagbibitawin si BBM, kung ang papalit si Sara, no? Hindi ko alam kung aware kayo dyan at may mga ganyang katwiran at matindi yung katwiran na yan at kesa gumulo yan, ayaw mo na lang tapusin ni BBM yan. Sandali lang yan 2028 At mahirap kung magkakaroon nga ng mga ganyan transition mechanism. Magandang punto yan. Kaya nga ang panawagan, resignation, hindi lang ng Pangulo, kundi ng pangalawang Pangulo. Kasi kung si Marcos Jr. lang ang pagbibitiwin mo, tama. Ang magiging successor would be the Vice President, which is also, who is also unacceptable to the people for the simple reason that she is also involved in various scandals ranging from overpriced laptops up to confidential funds misuse, among many other sins to the Filipino people. Ngayon,
Siyempre, yung ibang mga tao, hindi mo masisisi kung sasabihin, hintayin na lang natin, hayaan na lang natapusin. Kasi 3 taon na lang naman ang pinag-uusapan. I'm sorry, less than 2 years, di ba? Oo. Sorry, less than 3 years pala. Less than 3 years, correct. Yan po mga tambay, wala kakwenta-kwenta po na mga plano po ng kontradaya. Yan po ay gaganapin po nila yan sa November 30 mga tambay, itong kontradaya at sasamahan po yan. 100% sasamahan po yan na mga makakaliwa at taong simbahan umano, mga kababayan. Sino po ba makikinabang pagka tinanggal nila Vice President? Sino po? Sila. Sila rin ang mga magnanakaw. Sila rin ang salot ng bansa, mga kababayan. At alam naman po natin kung paano maglingkod ang Duterte. Kaya nga po ayaw nila pabalikin yan eh. Nakita niyo po, pati po kung sino-sino na po naglalabasan, ang grupo po ng mga kaliwa. At ngayon may kontradaya pa. Samantalang meron pa nagsalita na patapusin na raw po ang termino ni Bangag. Di po ba? Nakita niyo po yung pagiging biases nila, mga kababayan. Ang may problema pong malaki sa ating bansa, ang Commander-in-Chief. Dahil may issue po siya ng pagiging bangag, addictus, di ba? Bangag, bongit. Siya po ang nagbigay po ng malaking problema sa bansa kasi lahat po kasi ng kanya mga kaalyado ay involved, halos lahat umano, sa korupsyon. Napakalaking porsyento po ng kanya kaalyado ay involved sa korupsyon. Pati po ang mga tinalaga niya sa mga departamento, sa mga ahensya ng gobyerno, ay may issue po lahat ng korupsyon. Hindi po ba? Nakita niyo po, DPWH, Bureau of Customs. Hindi po ba? Pati nga health system, ugat pa rin ng korupsyon. Di ba? Pati nga ang ating food security. Di ba? Ang DA, ang Department of Agriculture. Di po ba? Napakaraming involvement. Hindi po ba? Pati nga itong mga ahensya na nagkakaroon po ng isang damukal ding budget at confidential fund, katulad po ni Boying. Di ba? Ang mga Rimulya. At napakaraming kaalyado niyang mga congressman at senador. Ano po ang involvement daw po para isama nila para mag-resign ng Vice President? Yung confidential fund na hindi naman po nila mapatunayan at yung sinasabing laptop. Yung laptop po na yun ay panahon pa. At sino po ang kumita ron? Hindi po ba sinabi ng Vice President? Yung ano po, yung mga contractors po na hawak po ni Saldico. Di ba si Saldico ang may pakanaraw po ng mga laptop at hindi po yun sa panahon niya. Hindi po ba? Nakita niyo po kung paano po siraan na siraan itong Vice President na wala naman po sila na maipakita at maidiin ang Vice President. Puro lang po paninira. Kasi kung ang Vice President ay talagang kurap at magnanakaw, tatagal po ba na matagal yan? Sige nga. Tatagal po ba na matagal sa kapangyarihan yan? Samantalang lahat po ng ahensya ng gobyerno, pati ang Kongreso at Senado, ay pinagkakaisahan po ang isang opisina. Ang isang Vice President ay pinagkakaisahan pabagsakin. Dahil nga po takot po silang makabalik ang Duterte. Dahil alam naman po natin kung paano po maglingkod ang Duterte. Binigyan po tayo ng napakagandang paglilingkod nung tatay. Di po ba? Napakarami pong nagawa at achievement nung tatay. At lahat po sila ay sumunod, lalong-lalo po itong mga oligarkiya, lahat, pati po ang mga makakaliwa, ay natakot. Mga magnanakaw, mga addictus, hindi po ba nagbagong buhay ang mga gumagamit ng pulburon? Hindi po ba? At naiayos po ang bansa, pati nga mga basuran at taian na mga dagat, ilog ay nalinis. Hindi po ba? Pero wala po silang pakialam dyan dahil hindi po nila gusto yan. Ang gusto lang po nila ay pagharian ng ating bansa at syempre po pagsamantalahan. Katulad po na nangyayari ngayon, pinagsasamantalahan nila ang ating bansa. Hindi po lalong-lalo po ang ating kaperahan, ang ating mga buwis, pati po ang ating ginto ay pinakikialaman pa sa Central Bank. Hindi po ba? Napakaraming anomalya ng presidente. Dapat nga siya ang step down. Resign. Di po ba? Hindi ang Vice President.
Kasi pagka ang Vice President na ang pumalit, iba na po ang mangyayari sa ating bansa. Titino. Mas titino ang bansa natin. Kisa rin sa sinasabi po na magkakaroon na naman daw po ng halalan para doon sa papalit na Presidente at Vice President. Hindi po ba mga hindot ito mga ito? Hindi po ba mga demonyo itong mga ito, mga kabayan? Yung mga papalit, mga kilala ng Vice President na mga magnanakaw rin. At problema ng bansa dahil karamihan ay sumusuporta rin sa kaliwa. Umano, hindi po ba mga gago ito? Palibasa itong mga tao na ito ay bayad yata umano ito. At ito po yata ay nakikinabang doon sa sinasabi pong mali-malitang basura itong mga tao na ito. At lalong-lalo yata itong grupo na ito na magpoprotesta raw po para magbitiw ang Vice President kasama ni Bangag at ni Bonget na siya ang problema ng bansa. Nagbigay ng isang damukal at napakaraming problema sa ating bansa at nagkamatay pa tayo. Ang ating mamahal sa buhay nagkamatay dahil sa kanyang napakahusay na paglilingkod. Hindi po ba? Kaya itong mga tao na ito, mga tambay, nako, sila-sila lang yan. Sila-sila lang dahil nga may mga pang sariling interest po mga hayop na yan umano. Yung mga demonyo na yan, yung mga hindot na yan, may pang sariling interest po yan. Nakita nyo po, napakarami nila ipinupush para lang hindi po makaupo ang isang Duterte. Bakit? Sino-sino? Pati nga si Ramon Ang, pinipilit nila na maging kapalit ni Bangag, ni Bonget. Di ba? Ngayon naman, pinatatanggal na nila ang Vice President. Ganyan po kasi dito po kasi sa ating bansa ngayon, magmula po nung pumasok ang binagawang Pilipinas, ayaw na po nila ng mahusay at matinong politiko. Ang gusto po nila, mga kabayan, yung mga parehas po nila, mga bulok, mga buhaya, mga magnanakaw umanong mga politiko at lingkod bayan daw sila kuno. Yan ang mga gusto nila. Ganyang klase po. Ang gusto nilang makita itong mga hayop na ito. Mga magnanakaw, may bisyo, hindi po ba? Tapos papasukan ka ngayon ng mga makakaliwa ng mga CPP and PNDF na grupo. Sila manunungkulan sa atin, mga dilawan, pink, liberal. Ano po ba napala natin sa mga hayop na yan umano? Minapala po ba tayo dyan sa mga hayop na yan? Umano, nagsiyaman lang po yung mga tao na yan. Pati nga mga makakaliwa, nagsiyaman eh. Hindi po ba? Kaya nga po mga kabayan, naranasan po natin, alam naman po natin kung ano ang nangyari ng 6 na taon sa nakaraang administrasyon na pinatapon at pinakulong nila na wala man lang nakuha ang proseso ng batas sa ating bansa. Kidnapping pa ginawa nila. Hindi po ba? Kaya takot na takot po yan eh. Takot na takot po yung mga grupo na yan dahil karamihan po dyan kaliwa. Takot po yan na makabalik ang mga Duterte sa Malacanang dahil mas marami po kasi ngayon natuklasan at nalaman ang isang Duterte na katulad ng Vice President. Napakarami niya pong nakita at nasaksiyan at nakita niya mga tao na mga magnanakaw sa ating bansa. Napakarami niya nakita. At talagang namarkahan niya po lahat yan, mga kababayan. Nagsama-sama na po ang lahat ng klase ng masasama at ulupong mga buhaya, mga baboy, pagdating po sa kasakayman, sa kapangyarihan at pera ng taong bayan. Umano. Hindi po ba? Kaya dito po sa grupo na ito, mga tambay, makikita po natin yan. Maglalabasan po sa November 30 ang napakaraming salot umano, mga tambay. Mga pahirap at talagang pangsariling interes lamang ang mga agenda ng mga hayop na ito umano. Makikita po natin yan, maglalabasan po yan. Yung iba po, nagpapakatupa pa. Mga kabayan, puting-puti pa suot, mga tambay. Marami po dyan. Sasama po dyan, mga nagpapakatupa. Ibang klase po. Para masabing sila po ay sinasabing sila po'y matutuwid at wala pong ginagawang kasamaan sa ating bansa. Tsak nasasama po yung mga grupo na yan. Hindi po ba? Ibang klase kayo. Mamatay kayo sa inggit. Hindi po ba? Talagang alam na alam mo yung agenda no? Alam na alam mo. Pasisibak mo, Vice President. Ibang klase kayo. Samantalang ang ugat ng korupsyon, yung may hawak ng pera ng bansa,
mga kabayan, at hindi pa nangyayari sa Vice President, ni hindi pa siya nagpapatakbo ng bansa, pinatatanggal nyo na itong mga hindot na ito. Wala pa naman kayo napapatunayan na talagang nagnakaw ang Vice President, maliban na po sa ipolitika nyo ito at pabagsakin dahil natatakot kayo na makabalik ang Duterte dahil lahat kayo ay tatamaan at lahat kayo ay malilintikan. Lalong-lalo po ang mga gumagawa ng masama sa ating bansa. Mga magnanakaw, mga hindi nagbabayad ng tamang buwis, mga makakaliwa, mga smuggler, mga pulburon lord. Hindi po ba? At napakarami pa, mga kabayan. Pati po ang mga media yata, mga kabayan, ay talagang ayaw rin po nilang mangyari na makabalik ang Duterte dahil wala na po silang matatanggap na pakinabang umano. Hindi kaya? At lalo-lalo po sa mga social media, galit na galit po yan pag nakabalik ang Duterte. Wala na po silang pakinabang. Matatanggal na po mga allowance nila, sweldo nila, pati bonus nila. Hindi po ba? Yan po, mga kabayan, ang panawagan po, mga kabayan, ng may pangsariling interes ang gusto lamang, mga kababayan. At syempre, iba na po ang agenda nila. Meron po silang gustong ipasok na sinasabing para daw po sa bayan. Pero sa totoo lang, mga kabayan, pahirap sa bayan. Kailan po ba naglingkod ng mga tapat ang mga tao na yan? Hindi ba? Naranasan na po natin ang sinasabing lahat ng klaseng politiko naglingkod na po sa atin, di ba? Nandiyan po ang liberal, mayroon pang pink, may dilaw pa, may pula. Anong klase po paglilingkod ang ibinigay po sa atin? Sige nga, meron po ba silang mga legasiya na matatandaan natin? Katulad po ngayon, 3 taon, malapit na mag-4 na taon, ano po legasiya ng isang pula? Ano po ang ibinigay sa atin legasiya ng pula? Ng pulahan? Ano po? Magkaroon po ng bisyo ng pulburon? Addictus? Bangag? At napakaraming korupsyon? Nagkamatay ang mga Pilipino sa kanyang proyekto? Pamumulitika? Unbelievable. At isang damukal na ninakaw sa pera ng taong bayan. Yan ang mga legacy. Yan po, mga kabayan. Yan po ang panawagan daw po sa November 30 ng Kontra Daya, mga katambay. Ito po mga mandarambong na ito, umano. Unbelievable. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng tulong, at syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at ingatan po kayo sa inyo po mga paggawa. At muli po, mga tambay, paalam po muna. Bye-bye!